For today's video guys, titingnan natin tong Hero 5 if it's still worth it sa 2024 pang motovlogging. So bago yan, kung bago ka sa akin channel, pa-subscribe naman. Antayin ko. Joke lang, intro muna tayo. Woo! So bago natin i-check itong Hero 5, sabihin ko muna sa inyo yung ating setting, no? Tayo ay naka 2.7K resolution and then naka 30 Mbps frame per second. Tapos disable natin yung stabilization kasi magmamanual na tayo sa software stabilize. Ang reason kasi minsan, hindi pala minsan, talagang kinakrap ng GoPro yung footage niya pagka in-stabilize mo sa camera, which is kung minsan sa sobrang crop niya hindi mo makikita yung handlebar kahit naka super view ka pa, which is yung importante sa motovlogging. Kailangan kita yung handlebar. Siyempre kung hindi kita, parang lumilipad lang tayo na camera, parang drone. Kaya kailangan natin i-stabilize sa manually para hindi masyado, pinakrap din niya pero hindi masyado. Kasi sa yung ating camera nakalagay naman sa ating sa ating chin mount ng helmet. So yung leeg natin mismo yung parang nagiging stabilizer. Kung tutuusin, hindi na natin kailangan yung stabilizer, which is nakikita natin sa ibang GoPro kagaya ng Hero 4. May nakita akong footage ng Hero 4. Okay naman, basta wag lang niyang masyadong igalaw-galaw yung ulo niya para hindi nakakahilo yung footage. So tayo i-stabilize natin pero hindi masyado. Tapos nakaano tayo, GoPro color, hindi tayo naka-flat kasi masyado ng ang hirap hindi magaling yung mata ko sa pag-color grading. So naka GoPro color tayo, automatic na. Ang ating lang mamanualin yung stabilization niya. Tsaka naka 2.7K resolution tayo. Yun yung importante kasi actually 1080 is okay na, kaso ang problema kasi, di ba, minsan pagka linalagay natin yung GoPro sa helmet, hindi naman gitna yung lente. So we need to scale up yung footage para gumitna yung footage natin. Tapos konting stabilize lang, yun lang yung gagawin natin. So kayo nang bahala mag-judge kung okay pa ba ang Hero 5 para pang motovlogging. Kagaya nga, tumatakbo tayo ng siguro mga 40 kilometers per hour. So yan, habang ganyan tumatakbo tayo, ano sa tingin nyo? Okay pa ba ang Hero 5 for today's video? Bali ngayon tayo pupunta sa Quezon City, kaya naisipan ko mag-vlog kasi mahaba-habang biyahe. Lady rider si ate. Siya nga pala, bago tayo magtapos, ang kaibahan nito sa GoPro Hero 4, wala siyang meron siyang stabilization. Ang Hero 4 wala. Tapos hanggang 4K to.
ang Hero 4 hanggang ano lang 1080. Ang problema naman sa Hero 5, may 4K nga siya. Ang problema, hindi mo naman siya pwede super view, so useless sa motovlogging kasi kailangan natin yung view na yon. Merong mas bago ngayon, yung mga mas bagong labas mula Hero 11. Meron silang tinatawag na Hyperview, which is mas malaki yung nakukuha niyang footage, mas malaki yung view from top. Aside from that, siguro para hindi ka masyadong masayang yung resolution o yung megapixel mo sa scaling, kasi normally talaga ini-scale natin yan, i-center mo na yung frame doon sa helmet mo. Kasi pagka bumili ka ng mga mount ngayon na chin mount, hindi talaga nakagitna yung lente niyan, so no choice ka para mag-scale. Kung masyadong malaki yung i-adjust mo sa scaling, sayang lang yung kahit naka 4K ka pa. So I would suggest na dapat doon pa lang sa camera nakagitna ka na yung lente mo. Pakita ko sa iyo sa picture kung paano, ano yung ibig ko sabihin na igitna. So yung kanyang camera lens is mismong nasa gitna na. So talaga magiging gitnang-gitna na yung magiging footage ng ating pagmo-motovlogging. So ayan, meron pa. Ayan, dito na tayo. And